Kapag may usok, may sunog. Pwede ding merong nagja-jamming sa sulok. After sabihin ni Kyrie na sana maayos na yung public criticism ng mga fans sa Dallas franchise at after to ng trade ay ma-maintain na nila yung kindness at compassion na meron pang natitira sa kanila. In short, wag nang palakihin ng management ng Dallas yung kinagagalit ng mga fans sa kanila. Ngayon naman, gumawa ulit yung management ng kinagalit talaga ng mga fans nang isensor nila si Luka sa isang promo video nila. Sa dami din kasi ng games na wala si Luka doon, iba pa yung ginamit ng Dallas na parang sinadya nilang andun si Luka. Based pa sa comment ng mga fans, sinasadya di umano ng management na i-disrespect ang kanilang fanbase na hindi man lang sinensor si Maxi Kleber. Hindi mangyayari to kung si Mark Cuban yung may handle pa ng Mavericks. Hindi lang kasi fans ang magagalit sa franchise ng Dallas, pati yung player. Kung maalala nyo dati noong 2019 bago lumipat si Kyrie ng Brooklyn, gusto ng Celtics na makapag-trade sa Pelicans para kay Anthony Davis. Ang iniintay lang kasi noon ng Boston matapos ang kontrata ni Kyrie at papirmahin ulit sila ng kontrata. Dahil restricted na magsama si AD at si Kyrie sa Celtics dahil pareho silang naka-Derrick Rose rule na kontrata. Pero sinabi ni Anthony Davis, hindi siya pupunta ng Boston or magpapatrade ng Celtics dahil sa ginawa nila kay Isaiah Thomas. Ganon din ang posibleng mangyari sa Dallas na habang iniinis nila yung mga fans, yung mga player pwedeng umiwas din sa kanila dahil nga sa ginawa nila kay Luka. Hindi magandang behavior yung ginawa ng Dallas kay Luka na hindi naman siya nag-request na umalis ng team. Marami ding fans ang inabandon na ang Mavericks. Itinanggi rin ng may-ari na lilipat sila ng Las Vegas dahil yun ang tinuturong dahilan ng mga fans kaya binitawan si Luka. Habang ginagalit ng management ng Mavericks yung mga fans, makakaapekto naman yun sa isang player, lalo na kay Kyrie. Pwede kasi siyang maging free agent this off-season at siya ang lalabas na biggest free agent kung sakali na i-decline niya yung kanyang player option. Ito ay kapag lumala yung problema sa Dallas sa pagitan ng team owner at mga fans. Baka lumipat or umalis din yung isa sa mga player doon. Pero duda akong lilipat si Kyrie dahil business-wise maganda yung naging stay niya sa Dallas. Nakaantabay pa yung 176 million sa 3 taon, 240 plus million sa 4 na taon at nasa $313 million sa 5 taon. So mamimili na lang siya dun. Si Anthony Davis pa may natitirang 3 taon sa kontrata niya na pinirmahan niya pa sa Lakers noong 2023. Naka-align yung timeline kay Kyrie dito sa kontrata ni Anthony Davis. Depende na lang kung anong ibibigay sa kanya ni Nico Harrison. Si Kyrie nasa 24 points, 4 rebounds, 4 assists, 47% at 41% sa 3-point area. Ang kailangan na lang ni Kyrie 21 games para sa minimum na 65 games. Pero pasok na rin naman si Kyrie sa 35% max contract dahil lagpas na siya ng 10 taon sa NBA. Ito rin ang pinakamababang average ni Kyrie since 2019. Pero kung usapan ng load sa team, since nag-start ang February, nag-a-average si Kyrie ng 41 minutes per game, 27.6 rebounds, 4 assists at 2 turnovers. Parang mas matindi pa si Coach Jason Kidd kay Coach Tom Thibodeau dahil since January din, meron average si Kyrie na 38 minutes per game. Nakakaihi pa naman si Kyrie kahit papano. Papasok din yung buwan na si Kyrie ay magpa-fasting. Magsisimula yon February 28 until March 29. Last year sa parehong buwan or timeline kasama ni Kyrie noon si Luka na meron pa rin naman siya noon na 35 minutes, 24 points, 4 rebounds at 5 assists. Ngayong taon, solo flight siya sa Dallas dahil merong injury pa si Anthony Davis at ibang player ng Dallas.